Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa Kawikaan, Kabanata 11, Talata 22. Ang sabi po dito, kasiraan ng tao ang kasakiman, kaya mabuti pa ang mahirap kaysa walang katapatan. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsamba ay para lamang po sa Kanya. Itong binasa natin, isang paalala, mga kapatid, na hindi maganda ang kahinatnan kapag ang isang tao ay naging sakim sa buhay. Ito ay magdudulot sa kanya ng kasiraan. Alam naman natin yung pagiging sakim, ibig sabihin yan, lahat ng bagay ay gusto niyang angkinin. Yung sa kanya, yung sa iyo, gusto niya pang mapasa kanya. Pag sinabi natin kasakmanan, marami yan. No? May sakim sa kapangyarihan, sa posisyon, sa kayamanan, basta lahat ng bagay na meron ang ibang tao dahil sa inggit, dahil sa kanyang kasakiman, gusto niya lahat ito mapasa kanya. Walang kasiyahan ang mga ganitong tao. At kadalasan, napapahamak ang mga buhay ng mga tao ito at nakakagawa ng mga masasama, nakapagpaplano na hindi maganda sa kapwa niya. At ang palagi niya iniisip yung sarili niya lang. Diba? Katulad niya ng mayamang hangal ng nakaharvest at marami siyang naharvest. Ang naisip niya, yung sarili niya lang, papasira niya yung luma niyang kubol at magpapatayo ng mas malaking kubol, mas malaking imbakan ng kanyang mga naharvest. At sabi niya, magpapahinga na sa kakain, iinom, magpapakasaya. Kasi iniisip niya, yung sarili niya lang. Ayaw niya ibahagi sa iba. Pero sabi doon, ngayong gabi, mamamatay ka, saan mapupunta ang lahat ng pinaghirapan mo? Yun ang ano doon yung pagiging makasarili. Pag ang tao yung sakim, yung iniisip niya, yung sarili niya lang. Kaya nga tayo tinuturuan ng Diyos ng pagbibigay. Di ba? Kahit sa Old Testament, kahit sa panahon natin ngayon, tinuturo yung pagbibigay, mga kapatid. Yung sinasabing pagbibigay, hindi lang yun dahil may sobra ka, no? Kasi kahit naman sa panahon natin, meron ding mga mahihirap na kung titignan natin, mas kailangan nila yung pera, pero tinutulong pa rin nila. Meron pa rin talagang tumutulong, no? Kahit na sa kunyari, sa pagkain, yung baon niya, kahit siya gutom, pero sinishare niya pa rin, hinahati niya yung pagkain niya. Sa pera o ano pa man, di ba? Na ibinabahagi natin yung oras, yung panahon, yung skill natin, yung kakayanan natin, lahat yan part yan ng pagbibigay. At yan ay tinuturo para rin sa atin sa ikabubuti natin upang matanggal sa atin, maalis sa atin yung pagiging sakim, yung pagiging makasarili. Yan naman talaga yung pinaka-purpose, bakit tinutos ng Diyos na ang pagbibigay para mawala rin sa atin yung kasakiman. Kahit naman yung ikapo pinaka-purpose din talaga dyan, mawala yung kasakiman natin kasi yan ay para sa Diyos na Tapos, pag iintirasan mo pa, how much more yung sa kapwa mo, no? Yung para nga sa Diyos na pag-interesan mo pa, how much more yung para sa tao, di ba? walang naman masama doon sa ikapo talaga, mga kapatid, kasi yung purpose naman talaga nyon, para sa Diyos. Yun ang pinaka-purpose nyon So, hindi na dapat yung pinagtatalunan. No? Kasi yung pinaka-purpose naman talaga niyan para sa gawain ng Diyos, para sa pangangailangan ng ministry, ng simbahan, o ng mga pangangailangan sa gawain ng Diyos. At ang pinaka talaga dyan is turuan tayo na huwag maging sakim. Diba? Huwag nating aariin yung mga bagay na hindi naman sa atin. At kahit sa atin pa yan, kailangan din nating magbigay kasi tayo'y pinagpapala para tayo rin ay maging pagpapala sa iba. Sabi nga, walang taong nabubuhay para sa sarili lamang. Kaya nga sabi doon, no man is an island. Anong meron tayo, binigay yan ng Diyos para maibahagi rin natin sa iba.
Hindi yan ibinigay sa atin para sa sarili lang po natin. Kaya dito, makikita natin kapag masyadong sakim ang tao, mas nahuhulog siya eh. Yung chance na mahulog siya sa temptation, mahulog siya sa paggawa ng masama, at yun ang makakasira sa kanya. Kasi nandyan yung pangdaraya, no? Pag may negosyo ka, yung pandaraya, yung panglalamang sa kapwa mo, paninira sa kapwa mo. Kasi sakim ka sa posisyon, gusto mo yung sa kanya, mapasa iyo, sisiraan mo. Gagawa ka ng bagay na hindi tama sa katrabaho mo, saan ka mang lugar no, na mapunta, ang gagawin mo ay paninira, kasamaan sa kapwa mo. Nakala mo kapag nasiraan mo yung kapwa mo, nagawa mo ng masama, ay napabuti ka. Which is, sa totoo lang, wala kang ibang sinisira, wala kang ibang inilalagay sa isang hindi magandang sitwasyon, kundi yung sarili mo rin mismo. Kaya pagdating ng araw, wala kang ibang sisisihin, kundi sarili mo. Diba? Walang sinisira yung isang tao, kundi yung sarili niya dahil sa kanyang kasakiman. Kaya tayo, kung anong meron tayo, may talento ka, may kakayanan ka, ipaggamit natin sa Panginoon. Ibahagi natin sa iba. Huwag tayong maging sakim, huwag tayong maging kuripot, huwag tayong maging makasarili. Kung meron tayong pagkakataon, meron tayong kakayanan, ibahagi natin. Pero kahit nga dun sa Pilipinas ako, siyempre full-time missionary tayo. Meron ako isang lugar na napuntahan. At may nagbigay sa akin, no? Binigyan ako ng 5 piso. Parang gusto ko siyang ibalik eh. Ibalik sa kanya kasi nakikita ko, mas kailangan niya eh, no? Kung sa pangangailangan, mas kailangan niya eh, yung binigay niya sa akin. Pero ang ano doon is, kahit ganun yung sitwasyon niya, nagbibigay siya eh. Kasi kasama naman kasi yung pananampalataya niya yun eh. Di ba? Sabi nga, hindi mo rin kasi pwedeng tanggihan yun. Kahit sa tingin mo pa na mas kailangan niya yun. Kasi kasama yung pananampalataya niya yun eh. Na yung ibinigay niya sa'yo, ibabalik sa kanya ng Diyos. Kasi ginawa niya yun para sa Panginoon eh. Dahil ako yung naglilingkod sa Panginoon, ibinigay niya yun eh. So, kailangan kong tanggapin yun kasi dahil sa pananampalataya niya na ibabalik sa kanya ng Diyos yun. At siyempre, sa pagtanggap ko rin yun, ipinanalangin ko rin siya sa Panginoon na damor siyang pagpalain ng Diyos. Di ba? Nakapasa siya doon sa test din ng Lord eh, na yun nga, yung pagkakawang gawa. Pero kung titingnan mo, parang mas kailangan niya eh, no? Gusto mo talaga ibalik. Pero sa spiritual kasi mga kapatid, ano man yung bagay, hindi mo naman kasi siya hiningi eh. Ibinigay sa iyo na may pananampalataya. So, kailangan mo talagang tanggapin yun. Diba? Kasi pag hindi mo rin tinanggap yun, pwede rin kasi siyang ma-open. Diba? Pwede niyang ng demonyo, diba? O, hindi tinanggap kasi maliit yung binigay mo eh. Ganon. Ano yan eh, marami eh. Kaya tanggapin mo yun, pagtanggap sa pananampalataya na ibinigay niya yun. Dahil tayo naglilingkod sa Panginoon. At siyempre, may biyaya naman talaga yon, diba? Sino magpala sa mga naglilingkod sa Panginoon, sabi niya, 1 basong tubig lang eh, diba? Dahil ibinigay mo ito dahil sa lingkod ito ng Diyos, ay nakakatanggap ng mga pagpapala rin mula sa Panginoon. Ang punto mga kapatid, may mga tao talaga, no, kahit mahirap na yung buhay, nagagawa pa rin nilang tumulong. At yung mga taong yun, bandang huli yun talaga yung pinagpapala ng Diyos. Umuunlad yung buhay eh. 'Di ba? Kasi nang mahirap pa lang sila, talagang napagkatiwalaan na eh ng Diyos eh. Kasi kung titingnan natin, sila dapat yung may yung malaking porsyentong maging madamot eh. Kasi isipin mo, paano ko eh, mas kailangan ko, mahirap ako eh, tapos ibibigay ko pa, 'di ba? Eh kung sa kabila na kanilang kahirapan, nagagawa pa nilang tumulong. Diba? Yun ang ine-expect mo talagang na hindi sana gagawa yun eh, pero ginawa niya. Eh siyempre, pag ang tao mayaman, may kakayanan, siyempre, parang na yun, given na yun eh. Parang automatic na yun. Ito, tutulong to kasi mayaman eh. Di ba? Parang, given na eh. Pero pag yung makita mo, mahirap, no? Mas kailangan niya pero tumulong, extraordinary 'yon, di ba? Hindi magagawa ng isang tao na normal na tao, di ba? Na walang salita ng Diyos, na
na hindi niya nakikita yung kahalagahan ng tinatawag na pagbibigay. Kasi one way talaga yung mga kapatid na matanggal sa atin yung kasakiman, yung pagiging makasarili. Which is yun naman talaga ang purpose ng Panginoon. Kaya sabi doon, walang ibang sisirain yung kasakiman, kundi yung sarili niya rin. Kaya sabi niya, mas mabuti pang mahirap kaysa walang katapatan. Kasi pag may negosyo ka, hindi ka mandalaya, hindi ka manglalamang sa mga customer mo. Kasi hindi ka sakim tapat ka Diba? Kahit konti lang, at least may kita, di ba? Kaya yung mga Chinese, di ba? Kahit sa Pilipinas, mga magaganda buhay nila. Kasi nga, kung titingnan mo, ano lang maliit-liit lang no? Konti nga lang yung kinikita nila. Pero sabi nga, konti-konti lang. Pero pag tumagal, dadami rin. Di ba? Hindi sila yung parang gusto agad malakihan. Tayo kasi mga Pilipino, gusto natin big time agad di ba? Sa kanila, kahit tingnan mo magkano lang naman yung tubo ng ganito-ganito, pero maasenso yung buhay nila. Kasi ganun talaga napakalagi yung katapatan Kasi kahit saan ka ilagay, kahit saan ka lugar mapunta, maraming tatanggap sa'yo. Maraming trabaho ang tatanggap din sa'yo. Diba? Maraming tahanan na magbubukas ng kanilang tahanan kasi tapat ka Alam nila nga pag pinapasok ka sa bahay nila, hindi ka magnanakaw, di ba? Hindi mo sila abusuhin. Hindi yung pag sinabihan ka na feel at home, talagang feel at home ka rin talaga. No? Bukas ka lang ng bukas ng rep kahit hindi nagpapaalam. Kaya bukas ka lang ng bukas ng TV, na parang talagang ninamnam mo, no? Talagang isinabuhay mo yung sinasabi niya feel at home, di ba? Hindi ganon. So, yung kasakiman, yun ang ang magdadala sa atin sa kapamakan. Kaya nga kahit mahirap ka, sabi niya, at least tapat ka. Yun naman ang mahalaga doon na pinapakita doon na kung yumaman ka man, kung dahil lang naman sa kasakiman, nanira ka ng tao, di ba? Kinuha mo naman sa masamang paraan, sa hindi magandang gawain, mas mabuti na kahit mahirap ka lang, at least nandun yung katapatan mo. Diba? Kayamanan yan yan yung itinuturo ng Diyos, yan yung moral compass na itinuturo ng Diyos sa atin. Which is dapat natin panghawakan yan kahit nandun tayo sa time ng kagipitan. Hindi dapat tayo nanluloko, hindi tayo nang lalamang. Hindi natin pwedeng i-justify yung sitwasyon natin dahil mahirap tayo, dahil wala tayong makain, o kaya kapos tayo, ay okay lang. Hindi yun na nagbibigay sa atin ng karapatang manglamang ng tao. Di ba? Kasi kung nagagawa nga ito ng iba maraming mga tao na mas ginusto pa nilang mamatay sa gutom kaysa gumawa ng masama Para sa iba, kung wala sa Diyos, sabihin, sira ulo pala to di ba? Parang iniisip ng ibang tao na parang baliw ka, parang wala ka sa katinuan mo, no? Na mamamatay ka na ano mo pa yung dangal-dangal na yan, ano yung pa yung mga katapatan na yan. No? Gawin mo na lang masama, tapos magsisi ka na lang bandang huli. Pero hindi ganun doon nga nasusubok yung katapatan natin. Pag dumaraan tayo sa mga ganung sitwasyon, pag dumaranas tayo ng mga kahirapan, ng mga problema, diba? Mga kakulangan sa buhay natin, diyan tayo sa mga sitwasyon na alam mo, hindi ganun kaalwan, no? Hindi ganun, wala kang masyadong yung enough ba, hindi masyadong enough. No? Dumarating talaga sa buhay natin yun Kasi may test yun Tinuturuan tayo ng Panginoon. At kung mananatili tayo doon tayo hahangaan ng tao Diba? Tamo, maraming mga magulang hanga nakapatapos ng kanilang mga anak. Kahit matindi yung kahirapan na pinagdaraanan nila, di ba? Masumanga yung mga tao, di ba? Kaysa naman yung nakapatapos ka pero sa kasamaan mo naman ginawa. O kaya masasarap yung mga pagkain mo,
Hindi naman galing sa pinagpawisan mo, di ba? Pera naman pala ng ibang tao yung kinakain mo dahil sa pangluloko. Bandang huli, alam mo kasi walang sekreto na maitatago. Lahat ng ginagawa nating masama, bandang huli, mabubulgar yan eh. Di ba? May mga tao na na dati nang walang posisyon, talagang galit na galit sa mga gumagawa ng masama. Di ba? Yung mga galit sa mga korupsyon, ng lalamang ng kapwa. A blessing in disguise din na nabigyan siya ng pagkakataon na mailagay sa posisyon, di ba? At doon na naman na ganun pala yung ugali, di ba? So makikita mo mga kapatid, yung galit siya sa mga magnanakaw, sa mga korap, galit siya dun sa mga taong nang lalamang, gumagawa ng masama. Yung pala, siya pala yung numero 1 rin na gumagawa, di ba? Dati galit na galit siya. No, talagang vocal siya. Di ba? Pero nang nagkaroon ng posisyon, tahimik na, no? Kasi yun nga. Diba? Nandun yung kasakiman eh. Kaya pag ang tawag mo masakim, nandun talaga yung mga pandaraya. No, magpapakawa, magkukunyoring mabuti, minsan makadiyos, para lang sa personal na interes. No? Kaya may kita natin, walang naitatago, lalabas at lalabas, yung tunay na pagkatao ng isang tao. At yun ang makakasira talaga sa kanya. Yung kasakiman. Dapat marunong tayong makontento, marunong tayong magpasalamat kung ano may mga bagay na natatanggap natin. Malaki man o maliit, dapat natin pasalamatan yan sa Diyos. At kung ano man yung mga dinaranas natin, tandaan natin may purpose ang lahat ng bagay para yan sa ikabubuti natin. Na tayo ay dapat patuloy na manindigan sa katotohanan, sa katapatan, sa moral na itinuturo ng Diyos sa bawat isa sa atin, yung values na alam natin na mabuti at makakapaglinang sa ating pagkatao, sa ating katangian at maging isang mabuting tao sa kapwa natin at may bagay natin, ano may mga bagay na meron tayo. Kasi lahat ng bagay dito sa mundo, dumaraan lang yan. At yung buhay natin. Diba? Ang halaga, meron tayong nagagawa at wala tayong pagsisisihan bandang huli. Bakit hindi natin iyon ginawa? So dito mga kapatid, dito lamang yung gustong ipabot ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na manatili tayong tapat sa Diyos. Manatili tayong gawin. Yan naman yung kalooban na gusto ng Diyos na ipagawa sa bawat isa sa atin. Huwag tayong maging makasarili. Huwag natin isipin yung sarili lang natin. Kundi isipin natin ano ba yung may babahagi ko, ano ba yung may tutulong ko, ano ba yung magagawa ko. Una, for the glory of the Lord, para sa ikabubuti ng nakakararami. So yun naman mga kapatid, na nawa ang Diyos ipatuloy magpaala sa bawat isa sa atin. God bless po sa ating lahat.